Mildred Harrison. Yes, I am. So, kumusta? Nag-enjoy ba kayo sa Vario Fiesta in Glasgow? Definitely. Ma'am, kumusta? Ano ay yung work nyo rito sa Scotland? I work with a company, it's a mortgage broker company. My job is to liaise with the solicitors, the client, to make sure there will be a completion date for their mortgage. Stressful ba siya? Is there any challenge? Oh, definitely there is, because every case is different. So there are straightforward ones that can complete in a week's time. There's also a stressful one that can take months to complete. Excited ako, Ma'am Mildred, kasi nabalitaan ko lahat ng produkto namin from Capsule Coffee and Tea. You have tried it for so many years, yes, right? I do. Bakit MX3? Wherever you go, if you meet Filipino, they always say mangosteen is good for you. Yes. So why not take MX3? It's mangosteen product. And then I just feel, I don't know why, I feel happy if I take MX3. Woman's problem. I always say that, look, I've got MX3 tea here. I can give it to you. There's no specific reason, but I do like MX3. Even if I'm in the Philippines, the first thing I do is go to a shop. Okay, I'm getting MX3. MX3, dito ako bilhin. Ultrasonic Broadcasting System, Incorporated. UBSI. Informing and entertaining Filipinos since 1998. Ito ang 106.7 Energy FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Ay, pangga! Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo energy. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masikip. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1 Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw. Sabihin mo energy. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Mga
Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang Believable Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. Believable Story, mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ng sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madali na malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosang dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pait na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! Believable Stories. Kwento buhay at tagumpay. Inspirasyon sa bawat kwento. Believable Stories. Mga bangga, sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang tirada. Tuwing Webes, mapapakinggan na ang kwentong inspirasyon. Hatid sa atin ng MX3, dito ako, Bilim. Simula at pangarap. Lumaki siya sa isang eskinita sa Santa Elena, Marikina City. Sa simpleng pamilyang OFW, ang ama at madiskarteng housewife ang ina. Batang kalye. Lumaki siyang may disiplina at mindset na kakayanin basta pagtsatsagaan. Pagsubok at pagbangon. Noong taong 2004, namaalam ang kanyang ama. Kaya't sabay-sabay niyang hinarap ang pag-aaral, pagdududa at kakulangan sa pera. Nang kailangan niyang pumili sa pagitan ng pagiging independent practitioner o pagiging empleyado. Pinili niya ang mas mahirap, ang magtayo ng sariling negosyo dahil nananalig siyang may plano ang Diyos. Gabay at pundasyon. Ngayon mga pangga, malinaw na sa kanya ang direksyon. Mas may kapanatagan, mas may kontrol at may purpose. Ipinagmamalaki niya ang pamilya niyang naging lakas niya at ang Kulyan Optical na mula sa wala, ngayon nakakatulong sa marami. Para sa kanya, tunay na yaman ang pamilya at serbisyo sa kapwa. Sandigang banal na salita. Galatians 6:10. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people. Mga pangga, sa bawat bigat ng buhay, nasa Diyos ang gabay at tagumpay. Mga kasama natin ngayon, ang napakagwapo, ang kasing gwapo ko, walang iba, si Doc Eric Cullian, mga pangga. Doc, magandang hapon sa iyo, Doc. Magandang hapon, DJ Jimbo. Kamusta? Alright, Ako, ayos naman. nakita na rin tayo. Oo nga. Kamusta? At kamusta naman ang biyahe? From Ayos naman. Marikina to San Juan, alam mo ng biyahe, no? Oo, sakto. Mabilis. Mabilis, no? Kasi pag itong Saktong oras, oras. mamaya, good luck, ha? Yun nga, pag-uwi. Doc, is this your first time now na ma-interview dito sa radyo? Yes, no? it's my first time to have an interview. Kamusta? Kamusta ang pakiramdam mo? Ayos naman. Hindi lang ako sanay kasi mas sanay ako yung nagtatanong. Yes, tama, tama. Sa profession ko, parang everyday ako yung nagbibigay ng tanong. Ako yung naghahantay ng sagot from the patient. Ngayon, ako naman yung tatanungin. Yun lang. Hindi ako sanay na. Okay, ngayon, ito, hot seat kita ngayon, Doc, no? Doc, pag-usapan muna natin, no? Ikaw ay laking eskinita. So, ibig sabihin, yung buhay nyo talaga noon ay, ano ba to? Talagang hindi maganda? Medyo may kahirapan ba that time? Medyo naman, kumbaga hindi siya ganun kahirap. Pero, alam mo yun, nagsusurvive. Kasi nga, yung father ko, OFW ko, so umaasa lang kami doon sa
Padala. Oo, 'di ba? Minsan naman hindi naman ganoon ka. Minsan 'di ba naantala yung padala, yung mga ganyan. So nararamdaman din namin yung mga ganun na pagkakataon. Tapos, yun naman, at least may mga mga tumutulong galing sa ibang mga kapamilya. Yan. Sa Marikina ba, doon sa Santa Elena, halos magkakamag-anak kayo doon or layo-layo kayo magkakamag-anak sa Marikina? Medyo layo-layo. Meron kaming kamag-anak sa Concepcion, SSS yan. Okay. So, kamustahin naman natin. Ano bang pangarap ng isang Doc Eric noon? Nung bata pa. Oo, nung bata, mga grade 1 ganyan. So pangarap ko maging parang astronaut yan. Uy. Oo, kasi nakikita mo yung mga suot nila, di ba? Parang astig yan, astronaut. Ayun, yun ang pangarap ko nung Kaya lang nung medyo nagkakaedad na, napapanood ko parang mahirap pala maging astronaut, parang imposible pala marating niya kasi ang haba ng training. Tsaka bukod pa dito yung gastos dahil hindi biro yan. Tama. So may second option ka sa pangarap mo bukod sa pagiging astronaut mo. Ano yung pangalawa? So yun, pangarap kong gusto kong makatulong sa ibang tao. Tapos nag-iisip ako, paano bang makakapagbigay ng tulong sa ibang tao na kumbaga nakaya, yung achievable. So ganun. Yung father mo, OFW, anong trabaho niya sa ibang bansa? Siya yung ophthalmic technician. So parang gumagawa ng mga lens. So yung mga lens na salamin, before kasi gawa sa glass, yung mga lenses ng salamin yun. So mga 90s yan. So doon sa ibang bansa? 80s, 90s, sa ibang bansa, Saudi. Never ka ba na nahilig nung bata ka pa na parang, Papa, parang gusto kong maging ganyan katulad mo? Parang wala. Tinuturuan niya ako noon sa bahay. Meron kaming machine ng panggawa ng lens before. So isa kami sa Marikina na gumagawa ng lente ng salamin. So hindi ako nahihilig Hindi ko alam kung bakit. Pero yun nga. Iba yung kasing gusto mo na nakikita mo no? Ang parents mo ba, gaano ba karelyoso sa iyo? Sa pagpapalaki sa iyo? Mahigpit ba ang mother mo, yung father mo? Hindi naman sila mahigpit, pero every Sunday, alam ko, natatandaan ko every Sunday. Kasi malapit lang yung bahay namin sa simbahan. Yung Ola, yung Ola Church, yes. So, a few steps away. So, alam ko, every Sunday, nagpupunta talaga kami sa simbahan. Nagsisimba kami. Never bang pagdating ng alauna ng tanghali, o alas 12, pagkatapos pa kumain, patutulugin ka ng bata ka, ganun? Hindi naman gano'n. Batang iskinita ka So, pasaway. So, pagdating nung hapon talaga, labas na. Wala. Tapos babalik kami, hapunan na, parang gano'n. So, nakakapunta kami na iba't ibang barangay. Naglalaro, text, holen. Yung bata ka ba, madiskarte ka na ba? May mga pinagkakabalaan ka na para kumita at that time? Natatandaan ko nung elementary ako, na parang meron. Hindi ko alam kung hindi ko na matandaan yung exactly, pero alam ko, sa pagkakaalam ko, walang tinitindang mga chewing gum sa school. So meron akong chewing gum. Bumibili ako sa palengke. Kasi malapit lang. Kasi malapit lang kayo doon, 'di ba? Sa Marikina palengke. Tapos dala ko sa bag ko, tapos binebentahan ko yung mga classmate ko ng chewing gum. So yung mga nakikinig na classmate ko ng elementary, yung mga suki ko ng chewing gum nun. Yun yung discard mo noon. So iniipon mo yan. Tapos anong binibili mo? Tapos binibili ko, alam ko mga lang din, pare, short, ganyan. Chinelas. Pasarili mo? Pasarili lang, ganun lang. Ano sabi sa'yo ng mother mo? Kasi malamang yung mother mong tutok na tutok sa'yo. Kasi ang father mo ay nasa ibang bansa naman, no? So, ang naman, actually, parang, kasi yung mother ko may tindahan So, yung diskarte niya nun, may titinda siya, nagtatahi siya ng mga kortina, mga bedsheet, mga gano'n. Kaya medyo, madiskarte rin. May sideline siya, para hindi naiinip, no? So, yun, nakikita niya, siguro, natutuwa din pagka nakikita na meron akong kinikitang pera ng kahit maliit. Bata pa lang, no? Pero hindi ka naman pinilit ng mother mo na, anak, dumiskarte ka ang sarili mo, wala naman. Kusa mo yan. Bakit ang Doc, Doc na lang tawag kasi si Doc Eric po ito. So, Doc talaga madalas kong tawagin siya, talaga. Bakit ang mindset mo noon ay kakayanin ba sa pagtsatsagan? Paano mo naisip to? Parang lang kasi, yung, kumbaga, iniisip ko parang sa, pagpanik ng hagdan, ganun, parang every steps, kumbaga, maantala ka, minsan mahihirapan ka, pero unti-unti mararating mo Yung nga lang, yung time, yung kung gaano katagal, kung gaano ka mahihirapan, yun lang hindi natin masasagot. Pero unti-unti, kung pagtsatsagaan natin, so makukuha natin yung yung goal natin. Kasi bibira lang yun. Yung itong time na to naisip mo to, ilang taong ka na to? Siguro mga yan, mga teenager yan. Teenager, no? Oo, before graduating ng high school. So ngayon, may sa kabataan mo may mga struggle ba dumating na sa buhay mo? Mga pagsubok na
Nung ano na siguro, nung college days. College days. Oo, kasi nga, yung father ko, yun, namatay siya ng 2004. So yun, ano pa ako kulang pa ako ng 3 years nun. Hindi pa ako graduate nun, nung college. So yun, medyo nagdududa na ako. Kaya pa ba nga naming... 2004? Oo. So anong year ka nun? Nasa... 4... Pinagkwento pa kita, no? Third, Sorry, ha? mga third year, gano'n na. So, 6 years kasi yung 2004, anong naging sakit ng father mo? Ano siya, ang alam ko, na stroke siya. To sa brain. So, gano'n. So, nakomatose ng ilang araw. Nag-stay na siya dito sa Pilipinas? Yes, 2001. Yung nga yung nakakalungkot nun. Nung pag-uwi niya, parang nag-retired siya ng 2000, 2001, gano'n. Paano yan? Paano Tapos, naging buhay niyo yun, yung financial ninyo? Kasi syempre, di ba, sabi mo yung father mo yung talagang sinasandalan nyo ngayon, di ba? Paano naging problema? Solusyon nyo? So yun, ang yun talaga, ang nakatulong talaga sa amin ng malaki, yung tulong mula sa mga family. Mga extended family. Di ba, nababanggit mo yun sa mga family, ganyan. Never ba kayong, syempre, di ba, parang sa ibang kumbaga kamag-anak natin, hindi ba nakakaya? O ano bang inisip mo that time na, or ng magulang mo, na nakikita mo sa kanila na humihingi ng tulong? Oo, yun parang nakakaya na siguro sa sa mga susunod na panahon na makapagbigay din tayo ng maibalik natin yun na itulong, hindi man sa financial or hindi man sa monetary, mabigyan natin ng value yung mga itinulong nila sa amin. So 2004 noon, meron ka bang natatandaan nung bago mawala yung father mo na ibinilin sa'yo? Yun lang. O may sinabi sa'yo? Wala akong natatandaan na. Ang alam ko lang nang lagi niyang sinasabi, yung before pa, yung mga pagdating sa kaibigan. Kasi di ba 2001 nandun na sa inyo, di ba? So inaalagaan, nakikita mo yung father mo, nakakausap mo naman na. So, wala bang mga sinasabi sa'yo? So, ang i-share niya lang sa akin nun, yun dun. Kasi matropa na ako nun nung mga 2001, 2000. So, sinasabi niya, yun nga, kaibigan, pipiliin mo yung kaibigan mo. Na noon, hindi ko siya masyadong, siyempre, masaya kahit sino, kaibigan mo, di ba? Kahit sino, sinasamahan mo, kung sino lang ang, lahat, kaibigan mo. Hindi na nasa isip ko na lahat dapat kaibigan. Nung sinabi niya, pipiliin mo. Tapos ngayon nga, oo nga. Ngayon mo lang, nagsingin sa'yo. Kasi, paano kung yung isang kaibigan mo may ginawang masama? Andong ka, kahit hindi mo ginagawa yung masamang bagay na yun. Damay ka. Kumbaga, sabit ka, kumbaga. Yun ang, yung pala yung ibig niya sabihin, nung pipiliin mo yung kaibigan. Yun ang hindi mo makakalimutan sa father mo na sinabi sa'yo. So, ano yung mga iba pang na-experience? Sobrang hirap na kasi hindi biro yung pagpapagamot, di ba? So, sa tulong ng kamag-anak, no? Oo. Mga talaga, mga relatives talaga ang nakaano sa amin. Paano yung pag-aaral mo? Yun, ng airmat ko, yun. Kasi meron ng business. So, tinuloy namin yung... So doon na nabuo yun? Oo. So nag-umpisa kami ng optical laboratory. So, yan. So, ilit na ako na nun? Yan, mga Nag-aaral ka pa nun, di ba? Nag-aaral pa ako. So, si mother mo yung... Siya ang pinaka, head nun. Napagkasundo niyo to or binili ng father mo? Wala, hindi na binili niyon, hindi na naibili niyo. Kayo lang talaga? Kami na lang. After, andyan na, nasimulan na . So, may mga clients naman na, may mga nagpapagawa na ng mga lente, mga salamin. Di, tinuloy na lang namin. Hanggang sa, yun ang tinustos namin. Hanggang sa pag-aaral mo, hanggang sa nakatapos ka. Anong course ang kinuha mo? Doctor of Optometry. Yun na talaga, nabuo na yung decision mo na, dito talaga ako. Kasi andun ka na sa, kumbaga, andun ka na sa bilog andun ka na sa circle na, So, wala ka ng, ibang mindset. Sige, okay. Kumbaga kasi, namulat yan dahil nag-aaral ka pa lang, nandun na nakikita mo na pinagpatuloy ng mother mo. So, yun yung buning decision mo. So, yun na. Ano nakikita mo that time na, ano ba to? Tatagal ba to? Kakayanin ba namin? Ano yung nagpalakas ng loob mo? Ang nagpalakas ng loob yung yung late na ng yung kumbaga na ako, yung pag-graduate na. Kasi, kaya pala na aanuhan namin Kumbaga kahit unti-unti, na kahit kaya. Ang tawag ko nga sa amin, batang promi. Kasi sa Centro Escolar University. So, di ba may promissory note doon? Ano ba lang kita doon, ha? Schoolmate? Okay. Mga batang promi kami noon. So, puro kami promissory para makapag-exam lang. Tapos yun, nakaraos naman. Tapos namin. Kaya sabi ko, kaya ba na? Sige, na natin to. From here, gawin na nating
optical clinic from laboratory. Yung mga dumating sa buhay mo na pagsubok, no? Gaano ka lumapit sa Diyos para humingi sa Kanya? So mas siya lakas ng loob. Lalo na nung nag-OFW ako. Kasi nung so after no, ano ka pa nag-OFW, after nung graduation, yun lalo talagang mas ka sa misa, yung mga online mass. Lalo kang nagbabasa na kami ng mga yung mga quotes, mga Bible quotes, yan. Meron na kaming app sa cellphone. Nag-abroad ka saan bansa? Sa Saudi Arabia. So sinong maiwan dun sa yung mother mo talaga? May mga kapatid ka ba? Meron. Ilan kayo magkakapatid? Ang kapatid ko, ito pa isa. May kapatid ako sa mother, meron ng kapatid sa father. Kumbaga, byuda yung parents ko nung nag-asawa. So, meron na silang sariling anak nung nag-asawa sila. Tapos, ako yung only child. Doon sa, okay. Oo, doon sa, pero kasama mo to? Kasama yung sa tahanan? Kasama namin. So doon, kumbaga, may kasama naman yung parents mo na magbantay doon sa business ninyo. May kasama sa bahay lang ba to o talaga kumuha pa kayo ng pwesto? Nung 2009 nag-start kayo? Nag-start kami ng 2004 as laboratory. Noong 2008 nag-start kami as optical clinic. Tapos nung 2009 kumuha na ako ng pwesto sa palengke. So nag-abroad ka, anong work mo doon? As optometrist. Ganun pa rin. So yun. Hindi napakalaking pagsubok na naman yan, bagong nakasalumuha mo. May mga pangyayari ba doon na sinubukan ng Panginoon? Yung lang naman, yung talagang, siyempre na yun nakapag-asawa na ako, meron na akong anak, yung mamimiss mo yung pamilya mo. Yung mga Pasko, lang kayo, video call. 3 taon pa lang yung anak ko noon. Akala nga nung anak ko, apps lang ako sa phone. Yung mga gano'n. Akala niya, apps lang niya. Kasi hindi pa naman nila alam yung mga video call na gano'n. So yun naman yung pinaka nakakamalungkot na parang, kailangan ipunin ko yung mga ko rito. Hindi ako pwedeng sumuko. Kaya ipunin ko yung tuloy. Tapos makapagsimula uli ng Ilang years ka nagtagal doon? Mga almost 2 years, isang contract din. So after nun, pag uwi mo ng Pilipinas, nag-focus ka na sa business. So inayos lang namin lahat ng mga finances namin para at least matuloy-tuloy na. So eto, syempre sa negosyo, no, hindi naman natin kumbaga parang hindi naman kagad isang pitik kagad may mga matindi bang pagsubok dun sa negosyo nyo na akala mo hindi mo kakain o susuko na kayo? Oo, yung mga yung mga panahon na talaga, lalo na nag-uumpisa, nung pagbalik ko, yung mag-uumpisa ka uli, parang panibago uli na yung syempre yung pasyente, hindi naman sila lahat, kumbaga hindi naman sila kusang darating sa'yo kumbaga kailangan mo rin i-market. So paano mo siya ma-market? Yun, medyo challenging, medyo nahirapan kaming i-market kasi nga sobrang kumbaga ang dami na rin diba? Iba-ibang so kailangan mo rin yung practice mo. Kailangan meron kang specializations. Kumbaga yung pagkakaiba. So yun, doon kami yun ang pinaka namin, kumbaga struggles nung umpisa. So kailangan meron tayong maibibigay sa kanila na maaaring hindi maibigay ng ibang business model. So okay naman na kumbaga na nakayanan naman. Oo, nakayanan naman as far as yung father mo ito yung naging inspiration mo, no? Sa nakikita mo na etong business mo, anong naging reaction ng father mo ngayon na ipinagpatuloy mo yung kumbaga parang legacy niya kasi yun yung niya sinimulan niya. Siguro masaya siya at proud siguro siya. So before pa naman yun lagi niya naman sinasabi proud siya sa amin, pero siguro yun mas proud siya na ganito kami. Yan, kasama ko si ate ko at si LB na magkakasama pa rin kami, hindi kami iwanan, kumbaga nagtutulungan pa rin hanggang ngayon. Yun yung sigurong nararamdaman niya kung nakikita niya kami ngayon. Ano mensahe mo sa kanya? Siguro Tay, maraming salamat sa mga mga binigay mo sa akin mga payo. Saka maraming salamat dahil nagpursige ka para sa pamilya. Yeah. Sa mother mo?
Kay nanay. Nay, yan. Alam ko, nakikinig siya ngayon. Sinabi ko pupunta ako dito So, nanay, mama, I love you. Yun, kasi maraming salamat din sa mga tinutulong, mga binibigay niyo sa amin, mga pangaral, saka mga advice, saka yung mga service na binibigay nila simula pa noon. Siyempre, sila yung nagbabasta ng mga kailangan natin sa eskwela. Yun, maraming salamat. Doc, Eric, ano ba yung sa lahat ng mga pinagdaanan mo, ano yung natutunan mong lesson dyan? Simula pagkabata hanggang ngayon. Ang natutunan ko siguro yung kailangan nating manalig talaga sa Panginoon. Kailangan nating huwag tayong sumuko. Kung mayroong mga pagkakataon na parang pakiramdam mo na hindi mo na kaya, lang tayo, kumbaga manalig pa rin at magtiwala sa Diyos. Maraming salamat. Nako, Doc, hindi ko man naipaiyak si Doc, pero naramdaman ko yung puso niya sobrang kumbaga mahal na mahal niya ito itong Kulyan Sobrang ilang years na ang Kulyan Optical? Na siya, mag 17 years na this November 17 years na. Grabe. Doc, maraming salamat sa iyo. Pero bago lahat, meron akong ibibigay sa iyo, Doc, ha? Sa aking partner na si Gandang Karat, si DJ Sheena, kasi wala sila ngayon. Pero ang aming handog sa iyo, Doc Eric, para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang Believable Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Ipinagkakaloob ngayon pong December 4, 2025, ganap na alas 4 ng hapon sa 3rd floor, East Square Building, Barangay North Green Hills, San Juan, Metro Manila. Kasama ang aming puso at pasasalamat. Ako po si DJ Jimbo, syempre sa ngalan ng aking partner na si Sheena. Baka may gusto kang pasalamatan, Doc. At meron pa palang bibigay sa'yo, Doc. Atid sa atin ng MX3 para sa'yo. Thank you. Maraming salamat. DJ Jimbo. Sige, Doc. May isang pasalamatan dyan. Yes. Yung camera mo. Papasalamat muna ako sa pag-invite nyo sa akin dito sa Energy FM. Tapos, salamat din sa aking asawa na si Kat, saka ang aking anak. Ayan, shoutout sa'yo, Anika. Tapos, if ever na pwede bang sige, go. Okay lang? Mag-plug. So, kung interested kayo or gusto nyo magpa-appointment sa amin, follow us sa aming mga socials sa Instagram, sa YouTube, sa Facebook, Kulyan Optical Clinic or Kulyan Optical, or i-google nyo na lang Kulyan Optical. Andun na rin yung contacts namin, so pwede na rin kayo magpa-schedule ng appointment. So located kami Marikina saka sa Lower Antipolo. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat, Doc, sa iyong alam ko busy ka at may mga appointment pa sa iyo ngayon. maraming salamat. At again, sa mga pangga po natin na nanood at nakinig po, si Doc Eric po from Kulyan, yan po ang ating guest ngayon at nagbigay ng kwento ng inspirasyon. Kaya sa programang ito, walang format ang success, walang formula, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang tirada. Siyempre, tuwing Webes po, mapapakinggan na ang kwento ng inspirasyon with MX3. Dito ako Believe. Ako po si Jimbo at ito po ang Believable Stories.